Kakaiba po ang format ng tournament na ginaganap ngayon sa London. Kasali po dito yung mga top player including Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Ali Reza at iba pa. Bakit kakaiba? Ito po ay team event. Pero ang scoring system medyo weird. Kasi po, pag nanalo ka as white, 3 points. Pero pag nanalo ka as black, 4 points. Pag natabla, 1 point lang makukuha ng bawat player. Ganun po yung scoring system nila. Ngayon, ang team composition po ganito. Ayan. So, meron pong 6 na teams. Ayan po yung 6 na teams. Tapos, bawat teams binubuo ng 6 na player. Yung board 1 po, yan po yung icon player. So, sikat baga. Parang si Magnus, andyan. Yung board 2 and 3, kahit sino yan, lalaking player. Yung board 4 and 5, kahit sino na babaeng player. Yung board number 6, kahit sino, basta ang edad niya hindi lalagpas ng 20 years old. So, ibig sabihin, junior player. Ang time control din nito medyo kakaiba. Kasi, 20 minutes, walang increment. Walang dagdag oras. Usually may increment yan kahit ilang segundo, kahit 2 seconds man lang eh. Pero no increment, no? 20 minutes, rapid siya, no? Walang increment. Ito po yung lineup ng ibang team. Sa American Gambit, andyan si Hikaru, si Duda, Yu Yang Yi. Sa Ganges Grandmaster, si Anan, Arjun Lagasi, Madsudlo. Dito naman po sa Upgrade Mumba Masters, MBL, Spider Bidit. Pati si Hampi, nandyan pala. BG, Alaskan, andyan po Anish Gidin, Noderbek, Mami Jarub. Tapos dito naman po sa Triveni, sila Ali Reza Way Rajabov. Grabe, puro mga babae nila, mga former world champion. Anyway, ang game po na ipapakita ko, laban po ni Grandmaster Magnus Carlsen at Grandmaster Vishwanathan Anand. Puti po dito si Anand. Tinirahan po ni Anand ng ipon na sinagot ni Magnus ng Sicilian. Pagkatira po ng C5, nag-Knight F3, Knight C6, and then Bishop B5 na kung saan tinatawag po na Rosolimo. Ayan, yan po yung Rosolimo variation ng Sicilian defense na sinagot ni Magnus ng E6. Yan po yung sa main line. Para sa inyong E6. Later on, kung sakaling tikman to, magpo-pondex po yan, magdi-D5. Ko-control dyan. May isa pang reason kasi kadalasan dito nagka-castling eh. Ngayon pagka-castling, magna-Knight E7. Bakit po kailangan yung Knight E7? Kasi pagka Rook E1 yan, tamang develop lang ng tore, inatabayanan po yung D5, kakainin, magbubuksan yung file, aba, mag-E6 pala yan. Ano ngayon? Kakainin po kasi yung kabayo. Babawiin niya ng isang kabayo. Ang nangyari, wala po siyang double pawn. Kaya Knight E7. Okay? Anyway, pagkatira po niyan, dinipor ni Magnus or ni Anand para po kontrolin yung kita. Kinapture po yan, Knight takes, and then D6 lang eh. Pagka D6, tumira lang po Knight C3 develop. Tumira naman ng Bishop D7 si Magnus. Bakit? Para pagka takes, Bishop takes, active yung Bishop. Pero kinapture pa rin yan ni Anand. No? Binawi po ng Bishop. Linya pala lahat yan. At dito po, tumira si Anand ng linya pa rin. Isa pong brilliant sacrifice. Knight D5 lang. Ayan, oh. Actually, linya po yung laro nila pero halatado, kinakapa nila. Kasi, tingnan nyo oras, ang baba masyado. Ang Knight D5 po, magtataka kayo, libre po yan pero hindi kinapture. Kasi may bawi din. Ayan, no, discovery check. Pag hinalang po yan, takes, pawn takes, and then may idea dito na Bishop G5, napakaganda eh. Pasado ka magtulak, Bishop lang dito. May threat po dito kasi nakapin. Siguro isipin nyo, coach, ikakastling lang yan eh. May sacrifice. Pagka takes, capture, kahit saan pumunta yung Reyna, kakainin yung tore, babawiin mo, 1 pawn up bigla si Anand. Lamang po yan. Kaya balik natin doon. Hindi tinix. Napilitan mag-Bishop E7 na lang para makapag-castling na kinapture po yan. Binawi ng Reyna. And then B3 lang ang pinawalan ni Anand. Napakaganda po ng idea. Tututok po sa D6 eh. Pero hindi pinansin ni Anand, no? Castling pa rin. Pagka-castling, nag-Bishop A3. I mean, ang di pala pumansin si Magnus. Sorry, namamali ako. Bishop A3, inaatake po yung D6. Dinipensahan po yan ng tore. Tapos tumira si Anand ng Queen D3. Ibabalik ko lang. Siguradong marami sa inyo nagtataka, coach.
Bakit hindi po tinulak? Nakapin na eh. Mali ang tulak kasi may queen g5, nakaiwas sa pin, may threat ng mate, pag dinipensahan mo, libre yung pawn. Okay? Kaya hindi ginawa yun, nag-queen d3 lang. At pagka queen d3, nag-rook lang po sa d7, ibabatiri yung tore. Nag-c4 naman, tumira po ng rook d8 at nag-rook na nga po sa d1. So, pine-pressure pa rin po ito. Pero sa pagkakataong ito, may dalawang toring nakadepensa, kaya yung reyna lumayas na. Lumayas na po kahit wala pang tulak, no? Ang ginawa naman ni Anan, tumira po ng queen lang sa may G3. Bakit niya ginawa yan, no? Kasi ang plano po dyan, magdi-D5 na yan eh. Kaya hinamon niya na lang. Hinamon, kinapture, tinakes, and then nag-F6 lang. Pagka F6, nag-F3 naman. Ito pong si Anan na sinagot ng H5 ni Magnus. Para saan yung H5? Para lang po hindi makapag-G4. No? Para hindi lang ma-fix yung pawn structure ni Anan. Ang ginawa po ni Anan, nag-king move na. King move lang din. Tumira po ng bishop lang doon sa may b4 si Anan. Gusto naman yan dito. Atakihin po yung tore na sinagot lang ng e5. Bakit kailangan yung e5 para makalapit yung king? Yes, backward po ito, pero okay lang, madidepensa naman yan. Kasi tuwing aalis to, gagalaw lang yung tore. So, ganun ang plano. Ngayon, ginawa, inatake yung tore, tumakbo doon. Uy, kala ko dito eh. Pero mas gusto niya dito, pwede po siya mag-break sa may b-file. Kaso, sinagot lang po yan ng rook sa may h5 na dinipensahan po ng g6 at eto na. Bago pa makapag b5 break po, ito pong si Magnus, tinirahan na siya ng kakaibang sacrifice na naman. Ni Anan, g4 lang. Binigay ang pawn. Bakit ko sinabing binigay? Libre yan pagka takes eh. Hindi mo kasi mabawi basta-basta, bagsak yung e4. Pero may plano si Anan. May check pala siya. At pag-angat, kinapture lang po. Yung tore, pag binawi po ng bishop, magbi-bishop doon. Bagsak to. Kaya ng king takes. Kaso pagka bishop b4, ayun, hindi na madipensahan. Napilitan na lang mag-king e6, kinapture. Tumira ng king f7 and then nag-bishop lang po sa may a5. Para saan yan? Dito pupunta, pressure doon. Ang ginawa, nag-king e7. Aba bumalik. E dito tumakbo na naman. Aba bumalik. At dahil doon, tabla. Kung babalik, ang ginawa ni Magnus, namilit pa. Kinapture. Binawi. Saka nag-rook h8. Ayun. Ngayon, pagka rook h8, tinuloy ni Anan yung bishop d8. Ang rook h8, kung titingnan mo, coach, nakapasok atake. Kaso may pressure dito eh. Kaya nga tinulak po yan eh. Pagkatulak, chinek, tumakbo. At pagkatakbo, bumalik. Uy, nako, ang threat niya po ganito. Check-in eh. Kaya si Magnus, bumalik. Bumalik. Kaya si Magnus, bumalik. Kinapture naman ni Anan yung F5, binawi po yan ng pawn, and then chumek na naman na kung saan tumakbo ulit doon. At kung titingnan nyo, libre yung pawn pero hindi mo pwedeng tikman kasi nakahang yung bishop kaya dinipensahan ulit. At kung babalik si Anan, malamang tabla na eh. Kaso, ayaw ni Magnus na tabla. Chumek eh. Pagka-check, tumakbo doon, nag-rook lang sa E2. Coach, libre yung pawn, hindi kinain. May check po kasi dito, bagsak, kaya dinipensahan. Ngayon, pagka rook e2, nag-bishop lang po sa may g5. Ito pong si Anan na sinagot ng e4. Ayun. Para wala nang ganon, no? Para pwede nang i-takes. Kaso, kinapture lang yan. Binawi po ng bishop and then tinirahan lang ng rook doon. Ayun. Hinamon. At pagkahamon, kinapture po yan. Tinakes, nag-bishop b1, mukhang magwa-1 pawn up si Magnus kasi pag tinulak mo yan, dito, bagsak yung isa yan eh. Aba, okay lang. Sige, mag-1 pawn up ka, nag-c5 lang. Kinapture, pinipor, nag-king f6, king f4, at ito po ay nauwi na sa tabla. So, tumira po ng bishop b1 pa yan, and then nag-bishop lang po sa e1, na tabla na. Sa mga hindi po makagets bakit tinabla yung one pawn up situation, kasi po ito pong pawn na lamang hindi na maitutulak yan. Ngayon siguro isipin nyo, coach, edi takbuhin natin yung kabilang side. Bishop lang titira niyan. Takbo ka doon, bishop lang. Takbo ka dito, bishop lang. O, pag hindi ka gumawa ng improvement, pabalik-balik lang yung bishop. Ngayon pag inatake mo, takbo. Pag dinikitan mo, takbo. O, pag hinabol mo, takbo. Dito ka lang.
Wala, takbo-takbo lang. Oh, dito siguro tempohan natin. Paano mo matempuhan? Wala eh. Oh, naharangan pala yung kakainin. Hindi talaga magawa ng paraan, no? Ngayon, pag sabihin nyo, coach, di magtulak ka ng puwan, kain. Kain. Wala. Walang mangyayari. Kaya ito po ay nauwi sa tabla. Ngayon, ano ang nangyari sa labanan ng team? Tingnan po natin. Panalo ang team ni Magnus. Ayun. So, si Magnus natabla. Si Pragnananda natabla din, si Rapport nanalo. Tapos si Huyipan nanalo din. Oh, okay. So, yan yung mga nangyari. Tapos si Lagno, natalo si Lagno eh. Pero tabla naman yung board 6. Kaya ang score po nila 6-11 in favor of Alpha SG Pipers. Ayun. So, sa ibang banda naman po, ano, Triveni Continental Kings talo sa PB Alaskan. At ang team naman ni Hikaru, nasaan ba? Ito, American Gambit, panalo laban sa Afghan Mumba sa team ni MPN. Yan po ang nangyari sa round number 1. Sana po nag-enjoy kayo at may natutunan. Abangan nyo po yung mga susunod na laban. Gagawan po natin ng video. Muli ito po yung Coach P ni Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. Salamat. That little mouse, 'cause I'm an albatross.